Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Ang Diyos ay mabuti. Ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Ang Panginoon ay mabuti at makatarungan, kaya't tinuturuan niya ang mga makasalanan sa daan. Nilikha ng Diyos ang tao na kalarawan niya, kaya't ang tao ay nilikha ng Diyos na mabuti gaya niya. Nakita ng Diyos na mabuti ang mga unang nilikha niya, ngunit matapos likhain ang tao, tinignan ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at nakita niya na ito ay napakabuti. Ito ay dahil ang tao ang pinakamabuti niyang gawa. Ginawang matuwid ng Diyos ang tao gaya niya na matuwid. Ngunit ang tao ay nagkasala. Sa pamamagitan ni Adan ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang lahat ay nagkasala. Dahil naging makasalanan, ang bunga ng tao ay masama. Hindi niya magagawa na mamunga ng mabuti. Sinabi ng Panginoong Hesus, ang bawat mabuting puno ay mabuti ang bunga, ngunit ang masamang puno ay masama ang bunga. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at mamunga ng mabuti ang masamang puno. Sinabi ni Apostol Pablo, hindi ba ninyo alam na ang mga masasamang tao ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Gayunman, ang masasama ay patuloy na gumagawa ng masama. Sinabi ni Pablo ang dahilan mula sa sariling karanasan. Nalalaman ko na walang mabuti na nananatili sa akin, sa makatuwid ay sa aking laman. Ang pagnanais ng mabuti ay nasa akin, subalit hindi ko iyon magawa. Sapagkat ang mabuti na aking nais ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko nais ay siya kong ginagawa. Subalit kung ang hindi ko nais ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Sinabi ni Propeta Mikas, ipinakita niya sa iyo o tao kung ano ang mabuti, at ano ang itinatakda ng Panginoon sa iyo, kundi ang gumawa na may katarungan at umibig sa kaawaan, at lumakad na may kapakumbabaan na kasama ng iyong Diyos. Ipinakita ng Diyos sa atin kung ano ang mabuti. Ngunit hindi tayo makagagawa ng mabuti kung ang ating likas na pagkatao ay masama. Lumakad na may kapakumbabaan na kasama ng iyong Diyos. Ito ang tanging paraan. Ngunit ang pagpapakumbaba ay hindi rin magagawa ng tao dahil sa kanyang makasalanang kalikasan. Kaya't si Kristo mismo ay nagpakumbaba para sa atin. Bagamat nasa anyo ng Diyos ay hindi niya pinanghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin at naging tao. Siya ay nagpakababa at naging masunurin sa Ama hanggang sa kamatayan sa krus. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan upang ang ating makasalanang kalikasan ay mamatay. At siya ay muling binuhay ng Ama upang tayo ay mabuhay kasama niya. Si Kristo ay namatay upang tayo ay tunay na mamatay sa kasalanan, ngunit nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Si Kristo ang pasimula, ang unang isinilang na muli mula sa mga patay,
upang tayo ay mabuhay kasama niya. Sinabi ni Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang ang isang tao'y ipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu. Huwag kang magtaka na aking sinabi sa iyo, kailangan kayo'y ipanganak na muli." Nang ipinahayag ng ating bibig na si Jesus ay Panginoon at sumampalataya tayo sa ating puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, tayo ay naligtas. Ang naligtas ay isinilang na muli at naging mga anak ng Diyos. Ang lahat ng tumanggap kay Jesus na sumampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban ng karapatan na maging mga anak ng Diyos, na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Purihin ang Diyos sa Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay. Tunay na ang masasama ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ngunit sinabi ni Apostol Pablo sa mga sumampalataya kay Kristo, "Subalit nahugasan na kayo, ginawa na kayong banal at inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos." Ito ay dahil si Kristo ay namatay para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na, tingnan ninyo ang lahat ay naging bago. Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan, upang sa kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Dinala ni Kristo ang ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa krus, upang tayo'y mamatay sa kasalanan at mabuhay sa katuwiran. Tayo ngayon ay mabubuting sanga ng mabuting puno. Tayo ay nasa kay Kristo, ang ating tunay na puno ng ubas na kalinga ng Ama. Ang ating bunga ay hindi bunga ng ating sarili, kundi bunga ni Kristo. Tayo ay muling nilikha ng Diyos na kanyang pinakamahusay na gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang ating lakaran.